Bagong lahat, luma muna. Kapag tiningnan ng stats ngayon sa points per game, ang pang-11 doon si Tyrese Maxey. Siya din ang second leading scorer ng Philadelphia at top 4 siya sa most minutes per game sa buong NBA ngayon behind KD, VanVleet at Luka. Meron siyang average na almost 26 points, 4 rebounds, 6 assists, 45% sa field at 39% sa 3-point area. Umiscore na rin siya ngayong season ng 50 points versus Indiana Pacers at 42 points versus Houston Rockets. Sa Most Improved Player Award, siya yung nilalagay ngayon na paboritong manalo at marami rin namang outstanding player ngayon na umangat ang season nila. Pero si Maxey ngayon ang nilagay sa number 1. Pati sa All-Star voting or kaya sa All-Star selection, di umano dapat makakasama si Maxey. Nasa huling taon ng kanyang rookie contract si Maxey, $4 million. Pero nasa malaking risk siya ngayon in terms ng contract structure. Wala kasi siyang extension or security para sa contract. Mag-aantay pa siya until July para naman makakuha ng panibagong kontrata. Sa trend na nangyayari ngayon sa NBA na nasasangkot yung mga players sa outside issue, huwag naman mangyari kay Maxey dahil malaking risk nga yung ginawa niya. Isa pa doon, yung injury. Sana maiwasan din niya ngayong taon. Ang Sixers yung may hawak ng balance ng trade ngayong taon, lalo na doon sa mga expiring contract na all-star or main player ng ibang teams. Kung maalala nyo, nagalit dati si James Harden kay Daryl Morey dahil hindi siya binigyan ng max contract na di umano pinangako sa kanya yon after mag-accept ng player option. So ngayon ko lang din nakita to, ang Sixers magre-reset ng lineup next year. Sa technicality, 2 players lang ang matitira sa lineup nila. Tatlohin na natin, isama ko na yung non-guaranteed contract. Sa practical salary cap, nasa $70 hanggang $80 million ang cap space nila sa ngayon. Hindi pa kasama dyan yung panibagong salary cap for next year. Pwede nilang makuha ang mga players sa free agency gaya ni Klay, ibalik nila si Tobias Harris sa mas mababang kontrata, si Pascal Siakam, DeMar DeRozan, yan yung ibang mga unrestricted. Sa player option naman, nandun si PG, Kawhi, Holiday, OG Anunoby at marami pa. Hindi pa kasama dyan yung restricted. Ibig sabihin kung merong all-star player na expiring contract ang matrade bago yung deadline, alam na rin ng mga agent kung aling teams ang maluwag ang salary cap pati na rin ng contender sa playoffs. At ito nga yung Philadelphia. May 2 slot ang Sixers para sa max contract player, kaya hindi nila pinapirma si Maxey kasi siya yung main piece sa process na yon. Pwedeng unahin ng Philadelphia na makapagpapirma ng mga players sa lineup nila at makabuo ng contender na team. So far kasi ngayon si DeMar at si Pascal Siakam open na makuha ng Philadelphia next offseason. Kung sino naman ang available na star player or all-star na gusto lumipat ng team, Sixers ang best nilang puntahan kung kontrata at kung contender din. Andun pa si Joel Embiid. Kapag nakabuo na sila ng lineup, pwede nilang papirmahin si Tyrese Maxey doon dahil nasa kanila ang bird rights niya na kahit pa lumagpas yung salary cap. Kahit si Tobias Harris ganun din. Nasa Sixers din ang rights ni Maxey na potentially $207 million ang pwedeng i-offer sa kanya or higit pa. 5 years yun kumpara sa 4 years na pwedeng ibigay ng ibang team. So hindi agad yung matatapatan. Hindi lang pwedeng lumagpas ang Sixers sa second tax apron, dun kasi nagkakaroon ng limit. Hindi na kasi bago ang strategy na yon na gagawin ng Philadelphia dahil may gumawa na nun dati. Ang pinaka-notable, San Antonio. Si Kawhi pumirma ng ikalawang contract niya sa San Antonio matapos ang kanyang rookie contract. Hindi siya noon nabigyan ng extension, pinatapos muna talaga. Sa dahilan para makapag-clear sila ng salary cap at makuha nun sila Marcus Aldridge. Kasama pa ang Big 3 ng Spurs sa lineup na yon. Kinausap ng Spurs si Kawhi na mag-intay ng isang season na pumayag naman siya. Kakapanalo pa lang niya noon ng championship at finals MVP. Bago siya maging free agent, naging defensive player of the year pa siya at pumabor pa yon kay Kawhi dahil sa rule, makukuha ang Max D-Rose rule kung mananalo ng MVP or defensive player of the year. Kasama pa doon ang 2 beses na All-NBA team selection. Noon pa sa rule, All-NBA first team, hindi second or third. Ngayon kasi naiba na. Kahit isang beses lang masama at third team pa, binibigay na yung max contract. Hindi na rin kailangan makompleto yung rule na yon. $94 million na max contract sa loob ng 5 taon ang nakuha ni Kawhi sa ikalawang kontrata niya sa NBA. Ganon din ang posibleng mangyari kay Maxey
na sa positive way. Kapag nasama siya sa All-NBA team, kahit third, makakakuha siya ng max contract. Pwera na lang kung ibahin ng Sixers ang coverage ng percentage. Pero yung game changer doon, may option na puntahan yung iba mga players na expiring contract na kahit ma-trade pa sila, at yung mga teams na nakipag-trade magkakaroon ng doubt kung magi-stay sa kanila yung mga players na yon. Dahil nga, pwedeng masulot yun ng Sixers next off-season. Kontrolado ng Sixers yung posible maging trade doon dahil ang common reason naman bago yung deadline sa mga trade, magre-release ng player yung isang team via trade para magkaroon sila ng salary cap. Kumukuha ng additional piece sa kanilang lineup yung mga teams na naghahabol sa playoffs. Meron naman mga players na tinitrade tapos nagsasign agad ng extension. Meron din namang itetest nila yung open market after ma-trade. Mababago kasi ang free agency market kapag na-report na interesado ang Sixers sa ganitong all-star or sa ganitong rising star. May iba din ang value ng mga players at kasama doon kung sino at kanino makikipag-trade. Discretion pa rin naman ng mga teams kung kanino sila makikipag-trade, pero hindi nila kontrolado yung galaw ng players. After nun, kahit pa opera ng teams ng extension yun, alam din naman ng mga players na merong open market at yun ang Philadelphia.